Welcome po sa inyo lahat sa pag-attend ninyo sa salita ng Panginoon. Those who are always hungry and thirsty will stay under the shepherd's anointing of the Holy Spirit. And napakaganda po yung mga tao, mga anak ng Diyos na nagpapasakop, nagpapasailalim sa Espiritu ng Panginoon doon sa inilagay ng Diyos na leader sa kanila. And there is always what we call a protection from the snares, the entrapment, and even the attacks of the devil against a child of God who is under the covering of whom God has anointed leaders in the church. That is the safety. Kasi yung isang bagay na napakaganda sa atin ay yung na-acknowledge natin yung leadership spirit, no? Yung anointing na inilagay ng Panginoon sa mga lingkod niya sa office. Isang bagay yun na meron tayong pag-honor at pag-acknowledge yung mga bagay na yun. And I believe that this will be able to feed us so much because feeding of the Word of God daily is very important. And having a shepherd also is very critical to a person who do not have. Kaya napakaganda yung may shepherd yung nagbibigay sa atin ng salita ng Diyos at yung mga extended na mga kapasturan, mga shepherds na nare-raise up ngayon, no? Siyempre, kung ano po yung binibigay sa atin ng Panginoon mula sa ulo kay Kristo as the good shepherd. Okay, He is the good shepherd. So, dinadownload niya sa atin bilang pastor ninyo ay nai-download sa inyo at kayo rin po ay natututong magpastor, natututong mag-feed, natututong kumain, natututong magpakain, no? Natututong mag-receive sa lahat ng mga bagay na binigay ng Panginoon sa atin through the Holy Word of God. Kasi it is very if you try to think about these things and evaluate these things, bakit marami ngayon sa mga churches, maraming nag-aali sa miyembro, okay, ng katawan ng Panginoon. It's not that there are bad shepherds, okay? Of course, they are not perfect also. Kaya kailangan nila yung suporta. Okay? Kailangan nila yung acknowledgement ng mga taong inilagay din ng Diyos sa kanila para magbigay ng panalangin at suporta lagi. So, maaaring sinasabi nila, alis na ako kasi hindi na ako natipid dyan. Actually, yung feeding, ganito po yan kasi parang tayo, kung kumakain tayo lagi ng maraming chichirya, soft drinks, junk food, pagdating pag sinag na yung pagkain ng tanghalian o kaya hapunan, wala na tayong ganong kumain. Bakit? Mas tayo ng junk food eh. Nakuha natin. Kaya minsan mayroong mga tao na nagsasawa. Hindi na ako na-educate dyan, hindi na ako na-strength dyan. Para pareho na lang yung narinig ko. Because the Word of God will circulate. The Word of God will evolve. The Word of God will always bring just revelation to your life. If you are really listening to the voice of the Holy Spirit and not taking yourself away from the appetite of the flesh. And then appetite from junk food, appetite from drink, mga toxic, di ba? Kaya tayo, nabili na natin yung mga anak natin. O, bago pa kakain na tayo, talagang alam mo sa service, kakain ng junk food. Kasi pagdating ng tamang serving ng pagkain mo na ilinuto namin para sa healthy body mo, kapag puno ka ng junk food, puno ka ng toxic, hindi ka kakain. Ganyan po ang nangyayari sa marami. So, yung dating marunong kumain, ngayon, hindi ayaw lang kumain. Bakit?
Kasi akala nila sapat lang yung kinakain nila. Hindi po ganun ang pagkakadesign ng Panginoon sa church. Ang pagkakadesign ng Panginoon sa church is to become healthy. Okay? Healthy and then growing. A healthy church is a growing church. Ano po ba? A healthy church is also a maturing church. Araw yung bata, pagka nagiging pagka-healthy yan, ang purpose ng magulang, alisin siya sa lahat ng clutter o kaya yung tinatawag na unsafe environment. Hindi po ba? Ay, tingin mo, kasi pag hindi mo inalis sa tinatawag na unhealthy environment, okay? O kaya yung tinatawag na dangerous, okay? Danger na may danger na environment, atmosphere. Ano nangyari, mapupundit ng bata. Ano po ba? Ngayon tayo po, yun po yung role ng leader natin, yun po yung role ng pastor na inilagay sa inyo ng Panginoon. Kaya nga po, ito, no, yung merong rewards dun sa mga taong marunong mag-honor sa pastor nila. Kasi hindi basta-basta yung pastor na inilalagay ng Diyos. Ang pastor, hindi po halpit yan ng Diyos. Heartbeat yan ng Diyos. Galing sa puso ng Diyos. Kaya kung minsan tinatamaan ka kasi alam ni God doon lang sa puso mo. Si God yun. Okay, kaya ang pastor tuturuan ka niyang hindi mo offend kasi isa yun sa hindrance. Okay, doon sa growth mo. Isa yun doon sa hindrance ng anointing mo, promotion mo, yung calling mo. Kapag nahaluan ka ng pride, nahaluan ka ng arrogance, nahaluan ka ng toxic, nahaluan ka ng tinatawag na unteachability o kaya yung tinatawag na all-knowing attitude. Isa yun. Yun pa yung isa, yung all-knowing attitude. Yung ayun ako, napakatindot ng kalaban yun. Kaya nga po, ang salita ng Diyos, lagi nagbibigay sa atin, yung take it from the word of God. Amen. Ngayon, ito nga, sabi nga, ito yung kasabihan ng mga kahit yung mga rulers, mga leaders, kaya na nakakakilala at naiintindihan nila yung uniforme. Kumbaga, kung ayaw mo yung itsura ng leader mo, kaya pananalita ng leader mo, okay, personalidad din eh, yung talagang personalidad na inilagay ng Diyos sa isang leader mo, kaya tinatransform ng Panginoon para yung salita niya ang nagbigay ng honor doon sa leader mo bilang tinatawag na authority niya. Yung revelation na lumalabas sa kanya, yung anointing na lumalabas sa kanya. So yun po yung tinatawag na parang uniforme, yung uniforme na kailangan mo i-recognize sa buhay na you may not like you may not like the person, you may not like his look, you may not like his personality, but respect the uniform, right? Because he is being backed up by God and by heaven, process. Kaya kapag halimbawa, nakakarinig kayo ng mga bagay na minsan tatamaan ka, pero ang purpose kasi ng correction sa Bible, purpose ng discipline sa Bible, is not for punishment. Yung iba kasi iniisip, pag na-open, nataparusahan sila. No, the purpose of the correction of the Word of God is for always restoration and restitution, protection, health, okay, growth, promotion, blessing. Alam mo po ba? Bakit yung teacher nagtuturo sa classroom? Naka-educate ka, di ba? Pag na-educate ka, ano mangyari? Magiging matalino ka. Di ba? Ngayon, habang nagtuturo ng teacher, ino-observe ka rin. Okay, kasi basically, yung mga tao na merong posisyon, merong tinatawag na leadership spirit, kayo na-quote ng Panginoon dyan, at sabi ng Bible, wala daw, okay, ng mga taong nasa posisyon na hindi mismo in-appoint ng Diyos. Okay? Lahat sila ay in-appoint ng Diyos for certain reasons or qualifications that was in the mind of God, not even according to them.
because of the calling that they have from God. God already has been preparing them. Okay, since they were born from their mother's womb, God already has placed all of the mechanism, all of the chemical, uh, yung lahat ng mga tinatawag mga bagay na, na kailangan nila para doon sa pagkagamitan sa kanila ng Panginoon based doon sa assignment nila kung paano sila magiging inspiration, blessing sa humanity, protection, service, nilagay ng Panginoon lahat sa doon sa tao. So, si God ang naglagay doon at sa bawat isa sa atin, ganyan po yung ginagawa ko ngayon na kung ano yung bagay na dinadownload sa akin ng Panginoon, pinakikita sa akin ng Panginoon. Yun po yung dinadownload ko sa inyo. You may not all need it at once as you see it. But you can prepare yourself. You can prepare yourself for the future. If you have heard the word probably yesterday, a week ago, and seemingly it's not applicable to you, but you have to treasure it at the same time. It's already in there. Okay? Nandyan lang, nakatalig na sa'yo. Unknowingly, it is preparing you for your future. Because you need to be prepared for your future. Amen. Kaya nga, ito, yung preparation always meets opportunities. Right. Preparation always meets future opportunities. Amen. Yung pinagdag ko ngayon. No? Preparation always meets future opportunities. Kaya ang salita ng Diyos, kailangan nilagay mo sa puso mo, hindi nakakasawa, hindi pa ulit-ulit. No? Kasi kahit yung menu, di ba? Minsan, meron kang paborito eh. No? Ako, paborito ko yung, meron akong paborito yung beef broccoli yun, isa yun. Beef broccoli, yung pandegutan, nagluto ng pandegutan. So, minsan kahit na inulit mo ng dalawang beses yan, makatatlo, masarap pa rin sa'yo eh. No? Ngayon, may times itatabi mo muna, bibigyan ka ng panibago sa kahit ng Panginoon. Kasi minsan hindi mo na-digest, kaya minsan inuulit mo ba? Akala mo lang, because of pride at prideful attitude, alam mo na. Pero pagka dumating yung test, parang test your word, kung talagang pinarga mo yun, na-digest mo na mabuti yun, makikita mo, kung bumitaw ka, you didn't really understand what you heard. It's just knowledge. It's just knowledge to you. It's not here. The application was not really in here. Amen. So, katulad ko, I've been tested for ilang years na ako dito. Ilang years na ako na-convert, na-regenerate yung spirit, na-recreate. No? Ilang years. Pero still now, I'm learning every day. Ang attitude ko, wala pa akong alam. Okay? Nasa araw na ito, okay, Lord, I'm a blank slate. Holy Spirit, work within me right now. Okay? Speak to my spirit that I may be able to have the tongue of the wise today. Wake me up. Okay? Kaya nga yung calling ng isang pastor, hindi po 8 to 5 yan. Hindi. On call, tinatawag. Nakukuha po ba natin? The Amen. pastor doesn't have a job as a call. Kaya calling yan. Lahat tayo ngayon, ito dina-download ko kasi kung later, you will start shepherding people, feeding people. Okay? Hindi lang yung sa loob ng church, maaaring ikaw ay maging CEO, you will be feeding people. Dapat kasama yan doon sa agenda mo. Hindi lang yung pagpapalawak ng negosyo, hindi kasama sa agenda. I believe you understand this and you know this. Amen. But I'm just adding to it and reminding you about it to strengthen it. Over time, you will be doing this. Okay, bilang isang CEO, negosyante, maaaring hindi ka muna yung CEO, pero meron ka ng grupo, kailangan marunong tayo in perfect array, okay, na mag-submit yung tinatawag na submission one to another. Okay, para mag-flow ng maayos yung blessing. Yung iba kasi, okay, meron pinagsasabitan ng CEO, minsan,
Natuto lang ng konti, mas marunong ka kaysa dun sa nagturo sa kanya. Ganun po kung minsan nangyayari sa negosyo, o kaya nangyayari sa ministry, nangyayari sa relationship. Okay? Na hindi mapigilan yung tinatawag na bugso ng damdamin, nadadala at nadidisig. Kaya pag mahina yung emotion natin, nadadala yung emosyon natin doon sa mga bagay na minsan naririnig natin, nagre-react tayo, kakapag-react ka, tapos yun ang mga bagay na sooner or later nabibigyan ng toxic doon sa emosyon natin, sa isipan natin, hanggang sa naapektuhan yung tinatawag na creativity natin, yung mga imagination natin, nami-misled na pupunta doon sa tinatawag na bitterness, resentment, unforgiveness. Hello, natotoxic yung mga damdamin natin. Sooner or later, toxic yung iisip mo. Sooner or later, pati yung words mo, meron lang mga mixture. Okay? Kaya, ito po binibigyan ng Panginoon ng pangangalaga ng pastor ninyo, na mapangalagaan itong mga bagay nito. At ito po yung makita ninyo na meron nakatapos. Pag alam mo na merong tinatawag na mga visitor sa buhay mo, okay? Pumasok, pumasok. Hindi ibig sabihin resident yun, okay? Do not allow, do not give provision for the flesh of unfailing cluster of Right. resident over your Tama. life. Are you with me? Amen. You must be quick to respond to the voice of God of not allowing it and cutting it over your life. Pag pumapasok ng pangit, ng negative na bagay. Kasi ang submission, napakadali lang. But especially sa leaders, ganito po ang pinakasimple. Pakinggan mo mabuti, yung leader mo, huwag dito. Kasi pag pinapikinggan mo dito, nagsasalita yan, pero meron ka rin sinasabi dito. Hindi ka nakikinig nun kung gano'n. Kasi ang iniisip mo kung anong sasabihin mo sa kanya. Kung anong ika-counter mo. Kasi anong i-add mo pa na mas matindi kaysa doon sa sinabi mo. Para lumitaw kang matindi ka. Pero alam na leader mo yun. Yung motibo mo, hindi tama. Kaya sigat pag nagsasalita eh. Kasi dalawang bagay lang sa communication. Ako inaalam ko lagi sa dito. Am I the talker today, Lord? O you're the talker? If you're the talker, then I will listen. First, the first intention of prayer is not to talk. Because the intentionality and goal of prayer is listen first. Amen? Now listen. And when you listen and you know in the heart of God, at ang malamang marireveal sa'yo. Okay? Tandaan natin ito, to the humble, God gives praise to the humble, but he resists the proud. Kaya minsan, napakarami mong alam, pero hindi ka tumatama. Bakit? Kasi dito. Hindi mo alam na gagaling sa proudful attitude mo yung mga bagay. Kaya hindi ka naglilisin ng spirit. Bubble. Tawagag bubble rin. Tandaan mo ito, hindi ilalagay ng Diyos yung tagapagturo sa'yo na hindi siya kargado. Sigurado. Pag in-approve ng Panginoon yan, basa nila, alam nila, by heart. Kaya by heart eh. Si Jesus, by heart niya, okay, pinili yung mga apostles sa kanyang mga prophet. Kaya hindi ko ninyo napapansin, they speak by the heart to transform itong magulong isip na ito, itong arrogant na isip na ito. Nakukuha ba natin? Amen. Why? Because basically, according to Jeremiah, the heart is deceitful. Kaya doon mo na inaayos. Kaya ang binigay ni God sa iyo, creation, brand new heart of flesh. And then he has placed his spirit so that you who do not already know how to listen to the spirit would understand how to listen by heart and in the spirit. And how to live in the spirit.
and how to worship God in spirit and in truth. That's the very purpose. That's why you have to hear carefully what is being said. Kasi kapag nagre-react ka kagad, ang ibig sabihin, hindi ka nakikinig. Meron kang boses, meron kang gustong iparating, meron kang gustong ipakita. Ano po ba? It's the same thing sa church. Kahit yung mga, hindi magiging CEO yan, hindi magiging mapuposisyon yan, may-ari ng negosyo yan. Na wala silang experience at wala silang tinatawag na uh, inflated knowledge. Those who are in position basically are very inflated into the place of their position where they are holding. That's why they can easily discern. Okay, they know, they know. Actually, pag nagsasalita yan, pag pala nagsalita, alam na nila kung ano sasabihin. Are you with me? And then that's why nasabihan din mo, nasabihan mo. Okay, nasabihan mo, sabihin mo kita, okay, nakatama mo, makalingay ka. Amen? Now, there is always a dividing line within the church on how to implement this thing and how to apply it into the place where we are sa society. No? Kung bakit merong leadership within the church and leadership in the government, schools, pillars of society. Why? Ang inilagay na leadership spirit ng Panginoon sa church is always about grace, mercy, compassion, goodness, generosity, restoration, and to restrict the blessing of the favor of God. And I'm making these intentions of God towards my life as transparency so that you may know my intention. Na kung halimbawa, naririnig mo parang nako-condemn ka, kaya kasi tinatamaan ka, kaya ganyan. Pero mga bagay nandun sa puso mo, pinupuro ka ng Panginoon, pinupurge ka, He's preparing you for a higher order of living. Kaya lang, pagka nagpatuloy ka doon, hindi ka makakarating doon. Kahit anong gawin mo. Kahit sabihin mo, ako yung pinakamatalino tao, ako yung okay, ako yung ganito. Ganito dito. Ako yun, mas magaling ako sa iyo. Hindi ka makakarating doon. Kasi may pride ka. Right. Yun ang unang sisirain ng Panginoon. Yung spirito ni Satanas. Because that is the order of the old life, simple life. Ayaw ni God na hanggang ngayon, makasalakat ka pa ito. Itong spirito na ipakita ko. Ito siya katama. Amen. Yung separation na nandun sa pagka makikita natin, okay, sa gobyerno, ba? No, sa gobyerno, ba? Gusto niyo makita? Nasa Bible din. Tignan natin, no? Okay, Acts chapter 22. Tignan natin kung paano mas na si Pablo. Ako, hindi ko ako natin kasi arrogante rin ako eh. Grabe. Lalo na ng mga panahon na, panahon na unbeliever ako. Kahit teacher ka, pipilitan ko sa atin. Tama naman yun sa atin, kaya lang, it's not supposed to be that kind of attitude. Hindi ako yung teacher, student ako. Alam mo yun? Kaya yung lahat ng mga kahihiyang ko yung kung wala lang si Kristo hanggang ngayon, hindi mabubura yun dun sa kaisipan ng mga teachers ko noon, mga classmates ko noon, hanggang ngayon. Kung hindi ako magsasubmit sa Panginoon at hindi ako nagsubmit sa Diyos, nagpaturo sa Diyos. Yung breaking process na ginawa ngayon ko sa buhay ko, mahaba-haba rin. Pero natutunan ko yung tinatawag na brasa. That God gives grace to the humble. Not to the humble. Not to the humble. Ulitin ko, no? God gives grace not to the humble, but to the humble. Okay? Kaya nga po ito, no? Kasi yung declaration parang ang yabang natin. Diba? Kaya nga yung declaration natin, meron pong circulation yan kung nasaan yung declaration natin na meron mga taong nag-aaboy sa atin. Hindi po ba?
Yung declaration mo, pagka yan dinideclare mo doon sa mga tao kaharap mo, lalo na yung mga tao may posisyon, na nakikita nila physically, materially, financially, wala ka pa. Ang tawag sa iyo, ambog tawag sa iyo, kasi wala ka pang evidence, hindi nakikita, hindi nila nakikita. Kaya nga yung confession mo, at most times you have to do it first, shut your door, hello, Right. declare it first for yourself, believe it in your heart, and then make it substantial. Are you with me? Amen. Make it substantial. Ngayon, pag naririnig mo ngayon yung sa mga leaders mo, mayroon na silang evidence, mga tao kausap mo, naririnig mo nagsasalita yan. Paniwalaan mo na lang yung sinasabi nila. And then, sabihin mo sa sarili mo by heart, I believe, Lord, na kung anong ginawa mo sa kanila, gagawin mo rin sa buhay ko. Amen. Spirit of humility. Are you with me? And then keep serving. Amen. Okay, look at this. Acts chapter 23. Hallelujah. Thank you, Lord. Okay. Kunin mo yung Bible nyo, no? Lagi po sinasabi ng pastor ito para natututo kayong magbasa rin, nakikita ninyo na ito'y Bible. Okay? At ini-explain ko sa inyo under the teaching, anointing, and ability of the Holy Spirit, not on my own ability. Because I do not have this kind of ability, man's ability to interpret scriptures, unless, okay, by the permission of the Holy Spirit, through, okay, my asking towards Him, allowing me to interpret the scriptures through His mind, by the mind of Christ in me. Amen. So sabi niya rito, and looking intently at the council, Paul said, brothers, I have lived my life before God in all conscience up to this day. Okay, nagsasalita siya. Nagpo-preach siya, no? And verse 2, and the high priest, ayan, high priest Ananias commanded those who stood by him to strike him on the mouth. Kinumand niya yung high priest para strike si Paul doon sa bibig niya para tumigil siya. Then Paul said to him, God is going to strike you, you whitewashed wall. Nagalit siya. Are you sitting to judge me according to the law? And yet contrary to the law, you order me to be struck. Diba? Hindi mo, sabi niya, sinaway niya. Pero ito, verse 4, tignan niyo. Those who stood by said, would you revile God's high priest? And Paul said, I did not know, brother. Di niya alam. I did not know, brother, that he was the high priest, for it is written, you shall not speak evil of a ruler. Si Paul ito. Sinabi niya yun, hindi niya alam. Because he was using his authority falsely. Did you get what I'm saying? Now, did you know that you could have authority and use your authority falsely against someone you thought apostle siya, meron sa DC. Pero na-appoint ko, like what? Sabi nito mga kasama niya, he was a leader of the people. Kung alam ito, hindi, ito kita sabihin. Ito sinabi niya, verse 4, those who stood by him, okay, by, said, would you revile God's high priest? And Paul said, I did not know, brother. Sabi niya, di ba? That he was the high priest, for it is written. Alam niya, nakasulat eh. Di ba? You shall not speak evil of the ruler of your people. Did you get it? Amen. Okay, pause muna tayo para nakakapag-isip tayo. Pinabigyan natin yung kaisipan natin. Tapos, evaluation. Kasi ang demonstrational teaching, okay, at pag-absorb, habang nakikinig tayo, i-evaluate yung sarili mo. There's a time to pause. Kung baka sa music,
Ayun, yung mga musikero magagaling. Meron greeting time na tinatawag. Kaya meron tinatawag na mga grace note. Ako hindi ko naintindihan yung music. Yung mga pa-ako-akorde na yan, yung mga malalim na akorde, hindi ko naintindihan. I only play by heart, by the spirit. Eh, hindi ako marunong sa ano eh. Yung kahit siyepra na siyepra, hindi ako magaling doon. Marami magaling eh. Sila Bindo, sila Benny, andun yung mga magaling na musik. Pag kaya na tumutog ko, kasi kinig na lang ako. Ang sagot. Kasi sila na lang din. Ako, ginagamit ko na lang yung instrumento ko for worship. Yan na lang. Okay. Naalala ko sa Diyos yun bago ako tumutog sa dito. No? Hindi talaga, wala akong alam dito. Okay? So, mag-worship na lang ako. Okay. So, side track ako ng konti. Ngayon, yung sabi ko, bakit sa mga gobyerno, isip natin sa loob ng church, iba, ba't sa gobyerno, iba? Kasi, merong in-appoint para doon sa church at meron din in-appoint si God para to govern society. Kaya may tinawag ng gobyerno. To the best of their ability, nilagay ng Panginoon yung tinatawag na rule of the land, law, na tinatawag. What is the purpose of the law? It is a schoolmaster to them that are lawless. Di ba ba? Kaya ini-implement nila to the best of their ability to prosecute a criminal na alam niya yung rule at kung maging yung mga ignorant sa rule, yung mga, kaya mayroong mga ignorante, okay, kapag na-tried sila, okay, alam ng mga bata, di ba, mapusok. Minsan saan nila dinalagay yun? Rehabilitation, di ba, rehabilitate nila. Boys Town, nalagay nila doon. Para ma-educate sila kung ano yung tamang pamumuhay, yung submission doon sa mga authority, mga nakakatanda, mga magulang, kasi maaaring hindi sila naturuan sa loob ng bahay. Wala silang tinatawag na basic na kaalaman patungkol sa respeto, di ba? Patungkol sa pakikihabilo, patungkol sa submission, patungkol sa authority. Hindi nila alam kung ano yung authority. Okay? Na kaya kung minsan, alam pa lang ang bahay nila, bastos sila. Bastos. Ayaw yung bastos. Okay. Kung sumagot, o kaya pabalam, o kaya kung inutusan, no, gagawin eh, pero may pabalam, may papadya, may pagabog, may talagang pamalabang doretang kain. Tapos, kunyari, simple, pagkano lang. Alam nyo, marunong tayong dati, no, marunong tayo talagang, ano, minsan nakikirid pa yun. So, sa transformation natin, buti na lang tayo, nanonood tayo ng Word of God. Pero ito ko, nakikita natin sa God sa paligid natin. Di ba ba? Kaya sabi ko nga kanina, kung natipid tayo ng Word of God, laging isipin mo, press ito. Yung junk food, dapat itabi ko. Hindi mo kailangan yung junk food. Para pagka oras na ng pagkain, interesado talaga ako kumain na galing sa lamesa ng Diyos. God prepares even a table before us in the presence of our enemies. Sabi ng Bible. No, kung marunong tayong kumain na galing sa Diyos. Ngayon, ito, yung Romans chapter 13, tayo natin sandali. Kasi dito po, ang dami kong ano eh, ang dami ko rin mga bagay na tinuro ng Panginoon sa akin. Ngayon ito, kung meron ka talagang naintindihan mo yung Bible, then kahit yung mga authority na nandyan sa gobyerno natin, maging yung mga kapulisan natin, ay malalaman mo kung paano talaga makipag-usap sa kanila at kung paano talaga i-operate yung tinatawag na authority na hindi ka nag-overlap, hindi mo ino-overdo.
Hindi alam mo ilagay yung sarili mo doon sa authority yung binibigyan Diyos sa'yo. Okay? Verse 1, sabi niya, let every person be subject to the governing authorities. No? Kahit na pastor, oo, kahit pastor. Kaya nga ito, no? Sabi ko doon sa mga anak ko, huwag kayong magdadrive na walang license. Itapon ninyo. Kung nagkaroon ng pandemic, medyo talagang uulit-ulitin ko ano, kasi talagang hirap. May mga ano na times, no? Kung may mga times talaga, kailangan mo mag-drive. Be pray. Kung nahuli ka, makiusap ka na mabuti. Kasi kung tiniket ka, nag-drive ka na wala ka license. Bibili ka ng sasakyan. Kasi yung isang anak ko yung ganito, papabili ng sasakyan. Sabi ko, kahit anong excitement mo dyan, kung umuo man sa'yo, merong umuo sa'yo, at umuo yung mami mo sa'yo, pero itong this is the rule of God in the house, not even me. Are you with me? Kung wala kang license, hindi ka pa pwede. Hindi ka pwede mag-drive na wala kang license. Okay? Kahit motor lang yan, kailangan meron ka lisensya. Yung nagdalan yun. Paano mo tuturo yung spiritual na bagay na mas mataas kaysa doon sa tinatawag ng carnal na gobyerno? Carnal doesn't really mean to say it's always bad. What I'm talking about is the place where you live as an earthly person. Okay? For there is no authority except from God, and those that exist have been instituted by God. Sabi niya, therefore, whoever resists the authorities, whoever resists the authorities resists what God has appointed, and those who resist will endure judgment. Who will endure punishment? For those who are, yung mga pasaway, hindi para doon sa obedient. Ito yun. Amen po ba? Ba't ka paparusahan ng Diyos? O kaya ba't naglalagay ang Diyos ng nasa gobyerno paparusahan ka doon sa tamang mali? Doon sa tama pa lang. Di ba? Okay. For rulers are not terror to, next word, tirahan nyo, are not terrors to good conduct, sabi niya. Di ba? They are not terrors to good conduct. Oh, but to bad. Would you have no fear of the one who is in authority? Ay, hindi ba ninyo napansin yan? Okay, halimbawa, meron kang sakay, meron kang mga illegal na bagay nasa loob ng sasakyan mo. Pag nakakita ka ng pulis, di ka pa magsinisita ng pulis. Nararamdaman mo ngayon takot diba? Diba? Inhibited ka na diba? Bakit? Because of the authority God has placed on them. It's a spiritual authority, kaya kahit nakikita mo lang yung uniforme, wow, Panginoon to. Di ba? Piniprick na yung conscience mo. Even na nung hindi ka born again. Ramdam mo yun. Tama po ba? O, umpisa sa bahay, di ba? Pag meron kang binarili sa bahay, sabi nung nanay mo, huwag kang pupunta doon sa ano na yan, doon sa ilog na yan. Eh, kasi pumunta ka. Pagbalik mo, ramdam mo, tinitignan mo yung balat mo, kung nangitim yung balat mo, tinitignan mo yung itsura mo, yung mga buhok mo, tumayo na dahil nga sa init, sa buhangin. Kasi ramdam mo kapag ando ka pa lang doon sa ando ka pa lang doon sa pintuan nyo, hindi ka pa lang nagsasalita, sasabihin ng nanay mo, pumunta ka doon sa pinagbabawal ko, Di ba ninyo napansin yun? Ba't alam ng nanay mo? Kasi yan yung mga spiritual authority na gabay ng Diyos na sila ang physically na gumagabay sa iyo. Nakukulang po natin, naintindihan na po natin. Ngayon, sa spiritual, ganyan din. Ang sinasabi, ba't si wala? Kasi ang daming dahilan may problema na. Ngayon, pag hindi nag-humble, ano nangyayari? Kasi pag hindi ka nag-humble, ano nangyayari?
magtuturo ka ng ibang tao nun, magtuturo ka na. Kaya pinaka-the best para masolusyon para hindi ka makakaroon ng tinatawag na pain. Okay? Nung nag-umpisa yung woundedness, kapag yung rebellion mo, tuniga. Pagka yung stubbornness mo, tuniga sa puso mo, you will be wounded. And then lahat, karamihan sa mga tao, pati sa relationship mo, nagkakaroon ka ng offense. Hurt. That will be the basis, the very basis of the enemy attacking you. Okay? Kaya sa buhay, ang lagi kong iniisip, paano mapoproteksyonan yung una, yung sarili ko, tinitignan ko. Kasi kung ano nakapasok, it might be able to harm you. Are you with me? Amen. It could harm you eh. Di ba? Kaya nga ito, hindi salita ng Diyos, ang ituturo ko, wala akong pwedeng ituro sa inyo ng maayos, hindi salita ng Diyos lang. Ganun po ba? Kaya sabi niya rito, for rulers are not terror for good conduct, but for bad. If you have no fear of the one who is in authority, then do what is good, and you will receive his approval. And you will receive his approval. Hello? Okay. Ang approval, kasama din yung favor at yung blessing. And then yung tinatawag na commendation or recommendation. Bakit yung leader, i-recommend yung tao? Okay, halimbawa, kasama mo lagi. Sasabihin ikaw lang gumawa nito. Trusted ka, bakit? Kasi nararamdaman ka sa puso niya na ikaw maayos ka sa loob. You cannot be a good leader if you are not a very good, submissive, obedient Right. follower. Humble. Kaya po ba? Kaya ang promotion, saan nagagaling? Humility. Diba? God gives grace to the humble na eh. He promotes the humble. He exalts the humble. Exalt, ang isang exaltation means promotion. When you're promoted, you're rewarded. Kaya ang humility, meron kasamang reward yan. Promotion. Kaya ito, no? Kahit sa inyo, okay, kung ginagalang po ninyo ako, meron po akong asawa. Hindi nyo ginagalang yung asawa ko, hindi nyo ako ginagalang. Naintindihan po ka ninyo. Ganun po yun. Kung yung presidente ginagalang mo, pero yung country hindi ko na ginagalang. Hindi ginagalang din pareho. Higit po natin. Kaya kahit sa mga anak, hindi mo ginagalang yung, di ba, ginagalang mo yung daddy mo, pero yung mami mo, hindi mo ginagalang. Hindi mo yung ginagalang yung magulang mo. Dahil yung magulang mo, nanay mo, daddy mo, isa lang yan. Hindi ginagalang mo yung mami mo, yung daddy mo, hindi mo ginagalang. May problema ka rin. Real talk po ito, no? Hindi po ito yung liparan. Lumipad na tayo kahapon, ngayon naman, baba tayo. Amen? I am in Christ Jesus. I am blessed with all spiritual blessing in the heavenly places. I am the righteousness of God in Christ Jesus. Makapapalda ka pa, makapasalato ka pa. Pero real talk. Okay, lakarin natin. Hello? Ano sabi niya rito? For he is, but, verse 4, but if you do wrong, okay, be afraid, for he does not bear the sword in vain. Grabe, ano? He does not bear the sword in vain. Sa spiritual, sword of the spirit. Di ba ba? Di ba ninyo yung nararamdaman? Yung sword of the spirit, ako nagdang ito eh. Nag-aaral kami sa Bible school. Umiiyak ako. No? Kinukorek ako. Umiiyak ako kasi sabi ng Bible, oh, the word of God, okay, is active, sharper than any two-edged sword, piercing to the dividing of the soul and spirit. Kasi sa emosyon mo, pumapasok. It is a discerner of the thoughts and intents of the heart.
sword of the Spirit in the spiritual authority sa gobyerno, mga government officials, ano yung sword of the Spirit nila? Yung bakuta nila. Yung kulungan, papasok ka sa kulungan. Learn your lesson there. Hello? Pag lumaban, baba mo yung baril mo. Pag lumaban ka, pam, isang bala ka lang. Tapos ka na. Yun. Nakukuha po ba natin? Okay? For he is the servant of God and a danger. Sabi niya rito, who carries out God's wrath on the wrongdoer. Hello? Ito nakasulat o God's wrath. Ngit-ngit ng Diyos On the wrongdoer. doon sa wicked na tao, wrongdoer, doon sa rebelde. Therefore, Hindi ko one ba? must be Para subject. naintindihan natin yung law. Kasi maraming mga, di ba, yung humanistic na mga tao ngayon na nagdi-depend. Criminal na nga, dinidependa pa. Minsan may kasalanan yung pang-aresto, yung gobyerno, yung presidente, yung mga, di po ba, nag-implement ng law, yung justisya, yung judge. Di po ba? Hello? Pumatay na nga ng rape. Gusto nila, proteksyonan pa nila yung pumatay. Yung nag-rape sa Bible, Old Testament, kaya nga merong capital punishment. Nakukuha po ba natin para hindi pa marisan ng mga tao? Naalala ko nun si Marcos nung rinosecute niya yung yung isang drug lord. O, nung ginawa niya yun, ano nangyari? Seemingly parang harsh, pero it's biblical. Para hindi na pamarisan ng iba. Sabi nga ni Papa Baker sa amin nun, okay, bago nag-martial law, I believe in your president because he exercised governing rule authority that really comes from God. Pag nabalitaan niya, NPA ka, okay? Yung gagawin niya, pasusundo ka muna niya, kakausapin ka niya. Pag ayaw mo, maganda naman palang gusto mo, sumama ka na lang sa akin. Magtulungan tayo. Hello, listen to me. Magtulungan tayo. O, kung may concern ka pala para sa Pilipinas, ganun din yung concern ko eh. Napakaganda yung plano ko. Magtulungan tayo. Ngayon, pag ayaw mo, bumalik ka sa pagka-NPA mo, ano mo gagawin niya? Pabubura ka niya, pati yung pamilya mo. May NPA pa, sabi ni Papa Baker, wala. Bakit? Eto yun. Nakukuha po ba natin? Hello? Amen. Kasi ito po, yung pagka-spiritual natin sa loob ng church, okay, about saying, I'm blessed, I'm the righteousness of God in Christ Jesus. Ito na po yun, dito sa daily life natin, mga brother, Mr. Rome. Kasi marami tayong itatas sa church. The church and the government leaders will move together as one according to the righteous leadership of God, because righteousness exalts a nation, but sin is a reproach into a nation. O kaya po ngayon, nakikita ninyo, close na tayo sa mga military, talagang pinapag-trade hapon, yung mga engineers, yung contract engineers, yung mga nangongontrata ng mga engineers sa kapas ang kausap namin kahapon. Dito nag-train, ginalatagan yung salita ng Diyos, tapos kung paano i-apply. Okay? Kasi sa gobyerno lang, tapos ng corruption, sinishare nila patungkol doon sa mga SOP ng lalaki na kinukuha ng mga gobyerno na SOP sa mga tao. At ito po nangyayari, na siyempre kapag mataas yung SOP, 30%, 34%, titipirin, siyempre, paano naman sila, para nagtatrabaho na lang sila para doon sa gobyerno. Wala namang ginagawa, nakaupo lang, pipirma lang. Sila naman ang magpapakapagod. Pero naiisip din sila. Later, yung mga gagawin nilang project, substandard. Nakikita po ninyo ito, pinapakita ko sa inyo ito para nakakaintindihan po tayo. Okay? Na ito po yung mga tinatouch natin ngayon. Okay, so merong nagtatouch sa mga mahihirap from the poor up here. Pero ito, kung puro-puro lang tayo, wala po tayong mapupuntahan. Kaya meron po dapat nagte-take care din o doon sa mga po. Tapos kung iba, okay, yung ina-accept ng Panginoon,
Kaya nga ito, naguhubog na tayo eh. Pati yung mga tatayo ng mga mayor, tatayo ng mga gobernador, tatayo ng mga presidente, mga senador, mga kongresista, ay manggagaling na po sa loob ng church yan. Yun po yung magiging righteous government. Kaya ang dami pong mga pastor ngayon, mga bishop, pinuhubog kahapon, kailan yun? I think Friday. Nag-uusap kami ng Antioch alumni, no? At karamihan po sila sa kanila doon sa Iloilo, Davao, eh nagro-roll na po doon pala mga bishop na. Sila na ang kumbaga hindi nagdidikta, no? Kundi isa sa mga nag-infiltrate na sa government at sila ngayon ang nagbibigay ngayon ng instruction for righteous government doon sa mga government official, mga military. So, ibig sabihin, hindi lang dito nangyari, Luzon, Visayas, Mindanao. Kasi, i-align natin, balikan niyo yung prophecy ni King Jacob para makita ninyo na tayo naka-align sa prophecy. Pinag-aaralan po lahat natin yan. Para lumawak po yung tinatawag na pagdi-deliver natin ng salita ng Diyos, pangangalaga ng mga kapastoran sa inyo. Dahil, whether you like it or not, mangangalaga kayo. Kung dalawang tao na yung ilalagaan mo, nakapastor ka na eh. Gano'n ka lang tinuturuan. Okay? Yung pangangalaga noon sa dating church, sa Book of Acts, hindi naman malaking church kagad na 1,100 yung kongregasyon. House church lang. Mga 10 katao, 5 katao, 20 katao. Are you getting what I'm saying, brothers and sisters? You're listening now. So, I'm looking at you as really very important people that I have to administer to you the Word of God in a very excellent manner through the Spirit of God, not through me, but through the Spirit of God. Not me, but about Jesus. Amen? So sabi niyo rito, verse 5, therefore one must be in subjection not only to avoid God's wrath, but also for the sake of what? Conscience. Okay? For the sake of conscience. Ano po ba? Conscience, para malinis yung conscience. Okay, so, Mark chapter 6, verse 34. Bakit nag-appoint ng shepherd ng Panginoon? Yung mga iba sa inyo, ano, kung meron po kayong pakiramdam na para bang naliling kayo sa politics, hindi po masama yung politics, bagyan yun. Masama yung politics kung may personal kang agenda. Amen. Kaya ang gobyerno, service eh. Mag-serve. Ano po ba? Ngayon ang church, mag-serve natin yung purposes ni God sa kanyang kingdom kung i-infiltrate natin itong kingdoms of this world so that it will become kingdoms of our Lord. Are you with me? Ang iba, halimbawa, meron kang pakiramdam na appoint ka dito sa ganito, dito meron pinapagawa, gawin mo lang. And then sooner or later, kasi lumalakas na po yung upsert, pati yung upsert magkakaroon ng tinatawag na party list yan. Sooner or later. Are you with me? Kaya pinapalakas natin yan. Kasi ang upsert, okay, binasa ko yung mga libro kanina sa kapulisan at din sa upsert na tayo yung joint forces na talaga nag-operate. Kasi hindi kaya ng kapulisan, okay, yung trabaho dito sa bansa natin. Yung ratio, ilang milyon yung Pilipino, okay, kung ilang lang to ha, 200,000 lang yata yung pulis natin. Imagine, yung babantayan mo, 7,000 ang isa. Ang ratio lang yung Pilipinas eh, ilan? Anong isang tao? 50, yung isang pulis. Kung hindi tayo tutulong, hindi tutulong ang actor, yung mga concerned citizen. Kaya nabanggit ko rin to, sabi ni Lord sa akin, di ba sabihin mo, you do not need to be a politician to serve. You do not, di ba, you don't need to be a politician to serve people, to serve your nation. Concern ka, okay, gawin mo yun yung dapat.
Ngayon, nangyari na nga ito, meron na nga pinopromote ang Panginoon. Imagine mo, puro ito mga volunteers. No? Gumagastos kami sa sarili namin yung pera. Okay, wala pa pong programang gobyerno dito para sweldohan yung mga nasa access. Kaya yung pinanggagalingan ng pondo dito, alam niyo yung word na salitang street language na chip in, ambag, hanapin. Yun ang tututukin. May mga natin kalakad, anumang lugar, ang gasolina, para pamangan, yung nirong natin pera, yung gagastos. Kaya yung pamalyari yun. Pero ito po, alam po ninyo, anong nakikita namin dito, yung pag-unlad ng bansang Pilipinas na mag-aalign doon sa biblical prophecy na tayo mga Pilipino ay pagyayamanan ng Diyos at hindi na natin i-desire na pumunta ng ibang bansa. Maliban, may calling ka sa ibang bansa para preach the gospel. At gawang ambakador ng Panginoon din sa ibang bansa. Hello? Amen. Kaya ito po, 2020, okay, yung prophecy ng 5 years ago, 10 years ago, nandito na ito, 20 years ago. Nandito na, tapos na-strengthen lang din sa mga linalagay na Panginoon ng mga propeta galing din sa ibang bansa para hindi lang sa Pilipinas yung mga nagpa-prophesy. Kinukonsume nila yung prophecy dito. Okay? Ewan po ba? Kasi ang Pilipinas ay napakayaman sa resources, maski sa ginto, mayaman tayo. And you have to convince yourself to believe biblical facts, Right. historical facts, and then biblical facts. And then, yung tinatawag na pagpo-promote ng Panginoon sa leadership, bantayan ninyo, magkaroon tayo ng mata. Amen. Kung wala kayo nun, nasa atin yun, i-extend ko sa inyo para hindi po tayo ignorante sa bagay na ginagawa ng Diyos sa bansa natin. Amen. Kaya pag sinasabi mo, ipaprosper ako ng Panginoon, nasa Pilipinas ka, alam mo yung sinasabi mo, na merong deposito ng kayamanan talaga dito sa Pilipinas na inilagay ng Diyos. Kasi East yan eh. Sa Bible, pag East, kasama tayo dyan. Okay, Times of Solomon, Pilipinas, isa sa pinagpunan ng maraming ginto sa Ophir. Are you with me? Amen. Kaya aralin nyo, no? Para hindi kayo napakaroon ng totoo kaya yun, totoo ka. Alam po ninyo, yung mga nakalagay ngayon, hindi na lang sa isang channel. Okay, pati yung mga ibang bansa nga, pinag-aaralan nga yung Pilipinas. Eh, ba't sila? Alam nila yung mga ginto natin sa Pilipinas. Ikaw na Pilipino, piling-pili ka, piling-pili ka, makarne ka ka, hindi mo alam na merong kayamanan dito sa Pilipinas. Eh, kaya maraming mga Pilipino, hindi nila natanggap ito eh. Bakit? Na program na mahirap ang Pilipinas, third world. O ngayon binabago. Diba? Pati yung mga national heroes dito, binabago na. Hindi naman pala national hero yung kalokohan. Deception pala yung ginawa niya sa Pilipinas. O, idolatry. Di ba sa EDSA? Idolatry yun eh. Replacement of the true God of the Philippines. Christ Jesus. Kaya po replace, renew natin. Hindi lang yung mind natin. Tinatransform natin dito, nation. That is the purpose of my leadership na nilagay ng Diyos. Kaya ako, dinudugtong na ako rin ng Panginoon ngayon doon sa mga leaders na ginagamit ng Panginoon ngayon na mayroon nagkaroon, yung mga iba nagkaroon ng brokenness, yung iba gusto na, yung nakasama ko ngayon, nagpapakamatay pa na. Kaya ng motor na, 800cc. May sabal yung motor mo. Pero hanapin, may paklibitis, pero ako pa meron. Tumutag yan at tumutang. He was so devastated by what happened to him. Okay? Isipan na, wala na ako silbi. Namin na yung gawang ko. Wala na eh. Isipan na, calling na, wala na. Anointing na, wala na. Tayo na, wala na. Purpose na, wala na. Future na, wala na. Pero bago yung kapil, maswating kang anointing, the giftings and the callings of God without repentance. God never changes. You may be undergoing such testings and trials, brokenness, pruning, purging. You rejoice. James says, why? You rejoice because the trying of your faith will produce patience. Because those who will inherit the promises are those who know and understand faith and patience. Gift
of the Spirit and fruit of the Spirit hand in hand. Grace and truth. Grace and faith. Amen po ba? Kaya ngayon, halimbawa, mag-rejoice po kayo. No, kung maliliit yan na problema yan, sipain mo lang, dala ng Jesus. Amen? Huwag kang magpuri ka lang. Huwag kang gulo-gulo. Kaya mo yun kasi ito, maraming huhugutin ng mga leader sa powerhouse sa Panginoon. Amen. Akit kayo ng Panginoon, ipo-promote kayo ng Panginoon, Yeah. magiging world changers tayo, Hallelujah. mga brothers and sisters. Okay? Kaya rin ba sa inyo, tumitindi sa negosyo, pinagpapalang lang sa negosyo. Amen. I pray and I declare that you will be appointed by God for greater leadership, not only in the church, amen, but in the business, in the government, and to the places of influence, greater influence. Kaya, ito po, yung spirit of prophecy, pinagkakaloob lang po sa atin yan para maging prophetic talaga tayo sa ginagalawan natin. Because prophets are appointed to shape a nation, to shape government, shape leaders, speak to the king, bless kings, rebuke kings. Yet also knowing how to be cautious in talking to kings, leadership. Very discreet in talking also to the leader. Amen? Okay? So, ito na lang, marami pa akong ano dito, kaya lang, I think I will just have to mention this one. Okay, Mark chapter 6. When he went ashore, he saw a great crowd and he had compassion on them because they were like sheep without a shepherd. Okay. Nakita po ninyo yung importance ng shepherd. Ang shepherd, merong compassionate heart yan. Amen? Amen. Compassionate heart. And at the same time, meron din siyang tinatawag na rod of correction sa kanyang kamay. Meron din tinatawag na shot. Alam niyo yung pastor, di ba? Pag ganyan yung rod niya, no? Staff. Pagka nanguulog, ginagamit ko yun dito sa tena. Ay, dito sa leeg. Bitanin mo kanya, nagutanin, patas. Yan yung mission, wala mga balawukan ka. Apply na itang kahit. Mawawala ka, teni ka. Wala. No? Sabi nung, kasi itang, Battle na. shepherd. For what? Hindi para sa kaling ka, kundi protection ka. Kasi nanguhulog ka na eh. Right. Alam mo yung pinakabobo ng mga animal, pupa. Minsan papunta na sa rabin. Manguhulog na, hindi pa niya alam They can manguhulog fly. siya. We have poor eyesight. Ayun, shepherd, di ba? Oh. Di ba ninyo napapansin? Pagmasdan nyo yung shepherd. Ito mawawala. Nasaan yung isa? Mawawala. Saan pumunta? Nandun na, nahulog. Iwanan nyo yung nangkiray. Kung paano. Kaya ka, mawala na ka na naman. Amen po ba? At ano sabi niya? Oh, ito, 35. And he began to teach them many things. The shepherd teaches many things. Feeding, to feed. Amen? Feed. Para masarap matulog. Para magbigay ng kapayapaan. Kasi kapag meron kang salita ng Diyos, may assurance ka, masarap ka matulog, may comfort ka. Kaya sabi ni David, your rod and staff, they comfort me. Hindi lang rod. Hindi yung rod, ang guide mo siya. Ano yung shepherd, ano?
Mananasagap. Hmm. Mm. Ay, yung ship. Kaya nga ship yan. Hindi. Kambing. Yung kambing, mukhang ship, pero may sago. Yung pinagkaiba. Get po natin. Ay, ship. Hmm. Okay? Amen. Nakuha po natin. Okay, so learn, brothers and sisters, thank you for honoring your leader by showing up. I'm honored to have you today, and I love you. Mm. I will tell the truth. Jesus told the truth. Even at the times where it was not pleasing for them to hear the truth, to tell them about it for their sake. Whatever is hidden, whatever is not true, will haunt you. Whatever is not true is hidden in darkness. It will haunt you. It will disturb you. You have nothing to do with the unfruitful works of darkness, sabi ng Bible, but rather expose them. The Holy Spirit knows how to expose whatever is trying, okay, to hide from behind, to hide from within us. Because he knows that if he will not expose it through his servant, it will disturb them. It will kill the sheep. It will cause the sheep to wander. Amen? So God bless po sa inyo. Father God, thank you for the work of the Holy Spirit among these precious people. You have called them, anointed them for divine service. According to your word, they are called, we are called to come unto you. For your yoke is easy, your burden is light. You have called us to come unto you so that we are able to learn of you. Your burden is light, your yoke. We cast all fears unto you, for we believe you have already finished the work. Accomplish it on the cross of Calvary. We are just allowing you, by the Holy Spirit, to unveil all of this finished work of Jesus in us, that we are able to incorporate it with all of the people of our influence, relationship, people who know us, in the name of Jesus. We honor you today. Thank you for the blessing our government, blessing our leaders in the Yes, oh government, pillars of society, Yes, oh God. the schools, Yes, oh God. Yes, oh God. leaders, Yes, oh business God. leaders, entrepreneurs Yes, Lord. of Powerhouse. Help them to reach out continually. And be sober minded, Lord. Be sober into the things that they are Thank you, doing. Jesus. Live up a standard of God in the places of leadership by the anointing of the Holy Spirit unto each and every one. Show them to continually honor leaders, church leaders, leaders of the government, and know where they stand. Father God, in the name of Jesus. That we may work together, Father God, for the purpose of the promotion of a righteous government that will exalt and prosper our nation. We declare, Father God, as a church, that the Philippines is coming up into the perfect Yes, Lord. alignment and Yes, oh God. celebration of the word of prophecy, the prophetic word for the destiny of the Philippines as a blessed nation, a wealthy nation, with good citizens worshiping and knowing who God is in Christ Jesus. Not us idols, Father God, for you are not an idol made of hands, but a spirit in us. So help us, Father God, and to be bold. We have to be caring, knowing that we carry the spirit of salvation, redemption, sanctification, and restoration.
for every person who do not know God, to bring them into the alignment of a true worship of a true God that we know we have in Christ Jesus. Help us to be bold, courageous, and strong at all times, not being offended to any of them, Father God, in the name of Jesus. And thank you, Lord, for the kindness, the compassion, the grace you have given unto each and every one of us, that we may walk accordingly, Father God, and live in the Spirit by the grace of God. Thank you for making us the man and the woman we should be, according to the plan, the blueprint you had in mind, as an image of who you really are in Christ Jesus. Thank you for blessing our presidents, senators, military men, mayors, governors, the officer team, the military, the engineers, architects that will be working for the building of our nation. Thank you for blessing business people that they may have this mind and join us together in this endeavor of God. Plan of God, plan of God for the destiny of the Philippines. Thank you, Father God. We bless Israel right now. We bless Israel right now. Let your hand continually, as you have prophesied in your word, let it be accomplished, Father God. As it was finished on the cross of Calvary, we thank you that those who know their God will do mighty exploits. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Amen and amen.